Tumayo po ang lahat at atin dasalin sabay-sabay ang panalangin kay Jesus, ang mabuting pastol. O Jesus, mabuting pastol, masdan mo kaming nagtitipo na tagbubunyi. Ikaw ang aming Panginoon, ang aming pastol. Tawag mo'y tungo sa dang mapayapa at masagana. Sa piling mo, Jesus, kay siglang gumawa, kay tamis sumimlay. O Jesus, kailan may di mo kami pinabayaan, kailan may di mo kami tinalikdan. Sa paglapit mo, takot ay napaparam. Ikaw ang daan, buhay at katotohanan. Kung wala ka, sino ang tatagal? Buting Diyos anak, kahabagan mo kaming naliligaw ng landas. Isugo mong banal na Espiritu upang kami maging maamo at masunurin at naikasimdinggin ang kahilingang ito. O mabuting pastol, ikaw ang tanging pag-asa, kami iyong pag-isahin, bayan ay pasiglahin. Akayin mo kami sa iyong kaharian, at doon, ikaw ay aming sisilayan at sasambahin, magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang kapayapaan. At sumayo rin. Ngayon po ay dakilang kapistahan ng mga banal. Itinatangi po at pinararangalan ng Diyos ang lahat ng sumunod sa Kanyang salita at sumunod sa Kanyang kalooban. Pero sana hindi manatili po yung ating pagtangi sa kanila, pero sana'y meron din sa ating paggaya o pagtulad sa mga banal. Na sana tayo din, pagsumikapan natin maging banal, pagsumikapan natin maging santo. At makikita natin, paano nga ba ito? Ito'y makikita natin sa ating ebanghelyo, yung Beatitudes po.
Ngayon din po sana ay pinaghahandaan po natin ang bagyo. Ito po ay super typhoon. Ngayon po ay signal number 5 na yata po sa Catanduanes. At signal number 4 na po dito sa Metro Manila. Sana po ay pinaghandaan po natin to. Huwag lang po tayo sana magdasal bilang paghahanda. Pero meron tayong isinasagawa para ma-reduce po yung damage nitong bagyo sa atin. Kaya mga kapatid, alalahanin natin ang ating mga kasalanan, ang ating mga pagkukulang upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong aming maparangalan sa dakilang kapistahan ang kagitingan ng lahat ng iyong mga banal. Iniluluhog namin pakundangan sa napakaraming dumadalangin na paapawin mo sa amin ang kinasasabikang batis ng iyong awa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan at nakita kong umakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel, taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Humiyaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat, o ang mga punong kahoy. Hintay ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan, 144,000 buhat sa 12 lipi ng Israel. Pagkatapos nooy nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono, ng matatanda at ng 4 na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, at kalakasan, magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa matanda, sino ang mga taong nakadamit na puti at saan sila nanggaling? Hindi ko po alam, tugon ko. Kayo ang nakakaalam at ang sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at iyong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Sino ang marapat umahon sa burol ng puon? Sino ngang aahon?
Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at yan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sinumang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo, siya'y malinis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan ng ganito: Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga nagpapakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang binimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos.
Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga inuusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa Kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin ay inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagbibikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Napakaganda po ng parang progression ng ating mga pagbasa. Kung titingnan natin, itong kay Jesus, parang nililay niya yung groundwork. Paano nga ba ang sumunod sa Diyos? Paano nga ba yung ugnayan natin sa Diyos? Ano yung hinihingi sa atin ng Diyos? Ang hinihingi sa atin ng Diyos ay hindi yung talaga dapat tayo magaling, matalino, maraming talento. Ang hinihingi sa atin ng Diyos ay ang magtiwala sa Kanya ng buong buo. Hindi mahirap gawin yun. Kasi ang Diyos naman ay katiwa-tiwala. Pero minsan ang nangyari sa atin, inuuna natin yung ating sarili. Paano inuuna yung sarili natin? Sinasabi natin, kaya ko ito. Pag sinasabi natin, kaya ko ito, parang sinasabi din natin, wala tayong tiwala sa Diyos. Wala tayong tiwala sa Kanyang plano. Kaya sinasabi ng Diyos, magtiwala muna kayo sa akin. At kapag kayo nagtiwala sa akin, ang lahat ay aking pagkakaloob sa inyo. Kaya parang isinasantabi minsan natin yung sarili nating lakas, sarili nating galing, sarili nating talino, o inilalagay natin sa tamang lugar ang lahat ng iyan. Kung ang lahat ng ating paggawa ay nagsisimula sa panalangin, makikita natin ang ugnayan natin sa Diyos ay hindi siyang accidental at last resort lamang. Parang sinasabi natin, importante ang Diyos sa lahat ng gagawin ko. At siya ang una kong sasabihan at pakikinggan sa lahat ng aking gagawin. Kung ganun yung mangyayari sa atin, makikita natin na nandun yung ating pagtitiwala sa Kanya. Siguro ito yung panahon na kung saan magandang tingnan, tayo nga ba talaga ay nagtitiwala sa Diyos? Itong pandemic, dagdag pa dyan, itong signal number 4 na tatama po sa atin. Kung tayo balisang-balisa, kung tayo takot na takot kung ano mangyari, sa isang banda, totoo. Katanggap-tanggap po yun. Alam natin na tayo, ang bawat isa sa atin, ay nasa sa palad ng Diyos. Wala sana tayong ipinangangamba. Wala tayong takot. Kaya maganda makita natin, oo nga no, kung tayo ay nasa palad ng Diyos at walang pwedeng mangyari sa atin na hindi niya alam, na hindi niya pinapayagan, wala dapat tayong ipangamba. Kung ito man ay katapusan ng ating buhay, sinadya at tinalaga ito ng Diyos. At hindi tayo nawala sa piling ng Diyos kung ito man yung Kanyang itinilaga. Kung pinayagan tayo ng Diyos na mabuhay, dahil hindi pa tapos din yung ating misyon, tatanong din natin sa Diyos, bakit Lord, bakit buhay pa ako? Dahil may mission pa tayo. Kaya maganda makita natin, mamatay man o mabuhay, tayo ay nasa palad ng Diyos. At wala dapat tayong ikatakot. Mas ikakatakot dapat natin kapag tayo ay nawala sa palad ng Diyos. Kung tayo ay bumukod na sa Kanya, kapag tayo ay hindi na nagtitiwala sa Kanya, doon tayo mas kabahan. Kasi
makikita natin doon na nagsasarili na tayo. At kapag tayo nagsarili, sinong sinasandalan at pinanghahawakan natin sa panahon ng kagipitan? Wala. Pero napakaganda kasi kung titingnan natin yung progression, simula sa Ebanghelyo, do sa sulat ni San Juan, unang sulat ni San Juan, sinasabi doon na tayo ay itinuring ng Diyos na anak niya. So hindi lang nag-utos ang Diyos paanong sumunod sa Kanya, pero ang Diyos mismo ninais na maging anak tayo. Kaya lalo tigit, di ba? Alam naman natin ang trato natin sa sarili nating anak. Na kahit tayo ay tinalikuran ng ating anak, nilayasan tayo ng anak, inalipusta tayo ng ating anak, mahal pa rin natin ang ating mga anak kahit anong mangyari. Kahit sila'y matanda na at may sarili na sila, mahal pa rin natin ang ating anak. Ligit pa ang Diyos. Kaya makikita natin sa ating sarili, hindi lang basta tayo binigyan ng agreement ng Diyos, ito gagawin mo, makakalapit ka sa akin, makakasunod ka sa akin, tatalima ka sa akin. Sinabi ng Diyos, anak kita, at tatratuhin kitang anak. Parang lalo tayong inilapit sa Diyos. Napakaganda. Kaya nga ba yung unang pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag, sinasabi doon ng Diyos na, ito ngayon, tinipon ng Diyos ang lahat ng mga banal, na sana'y tayo makasama din doon. Tinipon ng Diyos ang lahat ng mga banal. At kahit ang mga taong may pagkukulang, kasi lahat naman tayo may kasalanan pa rin, kahit tayo nagpapakabanal, pinunan sa pamamagitan ng dugo ng kordero. The blood of the Lamb has saved us. So makikita natin na may kasunduan tayo sa Diyos. Kung gagawin natin yun, kung tayo magtitiwala sa Diyos, tapos ginawa tayong anak, tapos nagkulang yung anak, pinunan pa rin ng Diyos. Kaya makikita natin, ganyan ang pagmamahal ng Diyos para sa atin. Sana tumbasan natin ang ating pagsariling pagsusumikap. Sana maramdaman din ng Diyos, maramdaman ng Diyos ang ating pagtugon sa Kanyang pagmamahal. Pero higit dyan, sana ipangalat natin ang mabuting balita na ito. Ito'y mabuting balita na hindi lang tayo'y nakikinabang. Ito'y mabuting balita na pinakikinabangan natin, pero sana mas maraming tao pang makinabang dito. Mas maraming tao ang makamalas o makasaksi nito sa atin. At mas maraming tao ang lumapit sa Diyos bilang anak niya. At inaasahan po ng Diyos na tayo po, lahat tayo, saksi po doon. We become witnesses and inspiration for other people to follow. Hindi tayo mga miming, yung piping saksi. Tayo po, sa ating pamumuhay, makikita ng mga tao, bakit siya masaya? Bakit panatag ang loob niya? Kasi ang kanyang inaasahan ay ang Diyos na tunay na maasahan. Bakit hindi siya nangangamba? Hindi siya natatakot sa ganitong klaseng peligro? Kasi meron siyang inaasahang Diyos. Makita sana sa atin yon, dahil meron tayong Diyos na tunay na tapat sa atin. Kahit hindi tayo tapat sa Kanya, meron tayong Diyos na pinupunan yung ating pagkukulang. Meron tayong Diyos na hindi conditional ang pagmamahal, pero yung pagmamahal niya ay hindi natitinag, hindi nagbabago. Tumugon tayo sa Diyos. Pwedeng hindi kasing tapat yung tugon natin, ang Diyos na ang pupuno sa ating pagkukulang.
Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hingin natin sa Diyos na kayanin nating sundin ang mga turo ng Panginoong Hesus tungo sa buhay na banal. Para sa bawat kahilingan ng ating itutugon, Amang bukal ng kabanalan, dinggin mo ang aming panalangin. Amang bukal ng kabanalan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang pangunahan nila ang kanilang kawan sa pagtahak sa daan ng kabanalan, manalangin tayo sa Panginoon. Amang bukal ng kabanalan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, upang ang kanilang hirap sa panunungkulan sa taong bayan ay maging susi ng kanilang kabanalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang bukal ng kabanalan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga kumikilos sa ating mga pagamutan at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng COVID-19, at para na rin sa mga kawani ng pamahalaang nagpapanatili ng kaayusan sa ating lipunan, upang puspusin sila ng kabanalan ng Espiritong Banal para sa kanilang mga paghihirap, manalangin tayo sa Panginoon. Amang bukal ng kabanalan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat ng mga Kristiyano, upang sa taong ito ng ekumenismo ay ating matutunan na sa pagtahak sa daan ng kabanalan ang landas tungo sa panunumbalik ng pagkakaisa sa simbahan, manalangin tayo sa Panginoon. Amang bukal ng kabanalan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat nating kapatid na yumao, tanggapin nawa sila sa kaligayahan ng buhay na walang hanggan sa langit. Sa awa ng Diyos at sa pamamagitan ng lahat ng santo, manalangin tayo sa Panginoon. Amang bukal ng kabanalan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nananalangin sa linggong ito, upang hindi tayo matuksong mawala ng tiyaga dahil sa tagal ng gantimpalang ating inaasahan para sa ating pagtalima sa mga turo ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Amang bukal ng kabanalan, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating mga puso, idulog natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Ama naming bukal ng kabanalan, isugo mo sa amin ang iyong Espiritong Banal upang maitatak niya sa aming mga noo ang sagisag ng kaligtasan. Mapalakas ang aming pagsisikap na magtagumpay sa mahigpit na pagsubok sa buhay at mapaputi ang aming mga kasuutan sa dugo ng Kordero, ang iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang aming mga alay sa paghahain namin bilang pagpaparangal sa lahat ng mga banal. At ipagkaloob mong madama namin ang pagmamalasakit sa aming kapakanan ng mga kapiling mo sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon niloob mong maging tampok ang mga mamamayan sa banal na lungsod. Sa lungsod naming inang Jerusalem, nagtitipon ang mga kapanalig namin. Sa iyo ay masaya kaming dumudulog, sapagkat kami nananalig ng lubos. Kaming sambayanan mo ngayon ay natutuwa sa iyong pagdakila sa mga kapwa mga banal. Sila'y naghahandog ng dalangin at halimbawa upang sa pagdulog namin ay di kami manghina. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong may narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, at ako ang inyong abang lingkod at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiak, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu ng aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsamba namin sa iyong kadakilaan bilang tanging banal sa gitna ng tanang mga banal, hinihiling namin ang iyong kagandahang loob na aming pinakikinabangang kabanalan sa iyong pag-ibig na lubos upang mula sa hapag na ito ng mga naglalakbay patungo sa iyo, kami ay makabagtas sa salo-salo sa langit na bayan naming totoo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaawaan mo po ang aming mga kapatid na pumanaw upang wag silang mawalay sa iyong pinaghaharian, kundi makapisa nila ang mga anghel sa kalangitan, pakundangan sa pagsunod nila sa iyong kalooban, at pakikiisa sa buklod ng mga nananampalatayang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Magsiluhod po tayo para sa Orasyo Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit, upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtutulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami.
San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Magsitayo po tayo na. Ngayong araw po, dahil po sa bagyo, ito na po ang huling misa na pinapayagan pong pumunta ang mga tao. At swerte po kayo, ito po yun. Kasi mamayang hapon po, online masses na lang po ang papayagan. Bukas po, November 2, ito po yung All Souls Day. Ang misa po ay 6, 7:30, 9 o'clock in the morning, 12 noon, 2 p.m., 4:30 at saka 6 p.m. ang misa. Pero pakikiramdaman pa rin po. Kasi kung hanggang bukas po ay tuloy pa rin po ang panalasa ng bagyo, ay i-announce na lang po. So, sa 2 p.m. po, yung blessing po of the niches via online. Para sa ating mga pumanaw na minamahal, isulat nyo po yung mga pangalan po sa mga envelopes at ibigay na lang po sa office or may pinaglalagyan po dyan. Sarado po ang Columbari hanggang November 4. Yan po ang utos ng IATF. Kasi pinagbabawalan po magtipon-tipon ng mga tao. Ay tayo po'y sumunod na lamang po. Pero pagkatapos po nun, yung buong buwan po ng November, na patuloy naman po natin pinagdadasal ang mga kaluluwa ng ating mga minamahal, pwede pong dumalaw sa Columbari from 6 a.m. in the morning until 8 a.m. in the evening. Sa mga nais po maghandog, either yung love offering or balikhandog, ay makipag-coordinate na lang po sa office o kaya po ay tingnan nyo na lang po sa webpage kung paano po. Tapos, available po ang crypt. Meron pong bagong section po dyan sa Columbari. 552 crypts po ang bago. Kung gusto nyo pong magpareserba, ay available po sila. Ang sa akin po, uulitin ko po, totoo po, napaka-importante pong magdasal, lalo po itong panahon ng bagyong Rolly. Ito po ay super typhoon. Pero sana po may karampatan din tayong aksyon. Pinaghahandaan po natin yung bagyo. Yung mga nakasabit po na pwedeng, yung mga tolda, kung yung parol nyo po ay nakalagay na, kung pwede po silang ibaba para ma-minimize din po natin yung damage. Kung yung bubong po natin ay pakiramdam natin ay malapit na matanggal, lagyan po natin ng pabigat para hindi po tuluyang tangayin ng hangin. Yung cellphone po, yung mga gadgets po, i-charge nyo na. Kasi baka kailangan gamitin natin yan later on. Wala na tayong pang-charge. Okay? So, i-charge nyo na po. Kung meron po kayong radyo na di baterya, mas mabuti po para nababalitaan po natin, lalo na sa panahon po ng brownout. Yung mga flashlight nyo po, sana maayos po yung ilaw at saka yung baterya. Kung meron po kayong mga pagkain po sa refrigerator or freezer, ay mas maganda po sana, imbis na mapanis po sila, ay i-half cook nyo na, tapos para kahit pa paano mapapakinabangan natin. Tubig po, magreserba po kayo ng tubig, magtabi po kayo ng tubig pang inom at saka pang paghugas, at saka po yung LPG. Kung meron po kayong spare, o siguraduhin niyo pong may laman po yung inyong tangke. Tapos tungkol po doon sa hangin, alisin po niyo yung mga nakasabit, yung mga temporary structures, yung mga may tolda tayo, tanggalin po natin, lalo na kunyari temporary naman sa structure. Ano pa ba? Tingnan niyo po, yung mga tanim ay kung pwede pa pong itabas, kung hindi na po pwedeng tabasin, i-secure nyo lang po munang mabuti sa lupa. Sayang naman po yung para sa mga plantita at plantito po dito, ay sayang naman po yung tanim na pinaghirapan po ninyo. Ang sa akin po, may corresponding pong action po yan sa atin.
hindi lang po pwede tayong magdadasal lamang. May kasamang pag-iingat din yan na hiningi sa atin. So, gawin po natin yun para mailigtas natin ang ating sarili at ang ating kapwa, mailayo tayo sa kapahamakan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako nangangailangan ng ano pa man.